Ang lumang bahay. Sa gilid ng baryo San Bartolome, may nakatirit na lumang bahay na yari sa kahoy, may kalaw-ani ng bubong, at mga bintanang laging nakasarado. Ang bahay ay pag-aari ng matandang si Mang Dimas, isang retiradong sundalo na bihirang lumabas at halos walang kausap sa buong baryo. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa bahay ni Mang Dimas. May mga nagsasabing tuwing alas 12 ng gabi, may naririnig silang tila iyak ng sanggol mula sa loob. May ilan naman nagsasabing may batang babae na sumisilip sa bintana kahit na mag-isang namumuhay ang matanda. Isang araw, dumating sa baryo ang isang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo na nagsasaliksik tungkol sa mga kababalaghan sa Pilipinas. Isa sa kanila ay si Lara, isang batang may matalas na pakiramdam. Napili nila ang bahay ni Dimas bilang kanilang paksa. Humingi ng pahintulot si Lara at ang kanyang grupo kay Mang Dimas upang makapanayam siya at makapaglibot sa bahay. Pumayag ang matanda, ngunit may babala. Huwag kayong pupunta sa ikalawang palapag pagsapit ng dilim. Anumang makita niyo roon, huwag yun nalang pansinin. Nagkatinginan ng grupo, ang iba ay natawa pero si Lara ay kinabahan. Habang ini-interview nila si Mang Dimas, napansin ni Lara na tila laging may sumusulyap sa kanila mula sa itaas ng hagdan. Nang tiningnan niya, wala namang tao, ngunit malinaw ang pakiramdam niya, hindi lang sila ang nasa bahay. Kinagabihan, kahit pa may babala, pumunta ang dalawang kasama ni Lara at umakyat sa itaas. Sa loob ng madilim na kwarto, nakita nila ang isang lumang duyan. Nang lapitan nila ito, bigla itong gumalaw. Walang hangin, walang tao, pero gumagalaw. Maya-maya, isang malakas na sigaw ang narinig. Nang datna ni Lara ang dalawa, nanginginig at putlang-putla ang mga ito, hindi na nila mabanggit ang kanilang nakita. Kinabukasan, kinausap ni Lara si Mang Dimas. Ano bang nangyari dito, Mang Dimas? May masama bang nangyari sa itaas? Tahimik ang matanda ng ilang sandali bago nagsimulang magsalita. Ang asawa ko ay namatay sa pananganak sa aming anak. Ang sanggol, hindi na rin nakaligtas. Doon sa itaas, sa kwartong yon, piniling magpakamatay ng aking asawa. Simula noon, parang naiiwan ang kanilang mga kaluluwa sa bahay. Maraming taon na hindi umakyat sa itaas. Sa tuwing sinusubuhan kong pumasok, naririnig ko pa rin ang galaw ng duyan at iyak ng sanggol. Lalong tumindi ang tensyon ng grupo, ngunit si Lara, imbes na matakot, ay lalong na-curious. Isa siyang sensitive, kayang makaramdam ng presensya ng mga hindi nakikita. Isang gabi, mag-isa siyang umakyat sa ikalawang palapag, bitbit ang kanyang recorder. Pumasok siya sa madilim na kwarto, wala pa ring ilaw, ngunit habang nagsasalita siya, narinig niya sa likod niya ang mahinang iyak ng sanggol. Pagharap niya, nakita niya ang isang babaeng putlang-putla, may dagwang damit, buhat-buhat ang sanggol na umiiyak. Ngunit hindi siya kinain ng takot, bagkos, tinanong niya. Ano po ang kailangan niyo? Paano po namin kayo matutulungan? Ngumiti ang babae, hunti-hunting naglaho, at kasabay nito, tumigil ang iyak ng sanggol, tumahimik ang buong bahay. Kinabukasan, nagpasya si Mang Dimas magpa-blessing ng buong bahay. Mula noon, wala nang kababalagham na ganap. Si Lara at ang kanyang grupo ay nagsulat ng artikulo tungkol sa karanasan nila, ang lumang bahay ni Dimas. At ito ay umani ng pansin sa maraming paranormal researchers.
Lumipas ang ilang taon, si Lara ay naging isang kilalang mananaliksik na manakababalaghan. Ngunit sa bawat bahay na kanyang binibisita, dala pa rin niyang alaala ng bahay ni Dimas, ang lugar kung saan hindi lang siya nakakita ng multo, kundi ang lugar kung saan natutunan niyang may mga kwento sa likod ng bawat kaluluwa na nananatili. Makalipas ang 5 taon mula sa huling pagbisita ni Lara sa bahay ni Mang Dimas, muli siyang bumalik sa San Bartolome, ngayon bilang isang ganap na paranormal researcher para sa isang dokumentaryong ipapalabas sa telebisyon. Ngunit sa kanyang pagbalik, hindi na niya nadatnan ng lumang bahay, ayon sa mga kapitbahay. Nasunog ito 2 taon na ang nakalilipas, sa isang sunog na walang malinaw na sanhi. Ayon sa mga saksi, walang kuryente o gas sa bahay noon. Ngunit isang gabi ay nakita na lamang itong nilalamon ng apoy. Pero ang nakakatindig balahibong bahagi, may narinig daw silang iyak ng sanggol bago sumiklab ang apoy. Lumapit si Aling Marta, matandang kapitbahay ni Mang Dimas. Bago pa man masunog ang bahay, madalas naming makita si Mang Dimas na naglalakad sa gabi. Tila ba may kausap, pero wala naman tao. Minsan nga nakita ko siyang karga-karga ang walang laman na kumot. Kinilabutan si Lara, ang huling balita niya. Pumanaw si Mang Dimas sa ospital, pero bakit tila may bumabagabag pa rin sa matanda? Nagpasya siyang puntahan ang dating kinatatayuan ng bahay. Doon, sa gitna ng mga damo at abo, tumayo siyang mag-isa, nakikiramdam. Maya-maya, lumamig ang hangin, narinig niya ang pamilyar na tunog, duyan na umuugoy, at iyak ng sanggol na tila pinipigilang tumigil. Nang isara ni Lara ang kanyang mata, nakita niya sa kanyang isip ang imahe ng isang babaeng duguan, pero hindi na dalit o malungkot, ngunit tulala, nakaupo sa tabi ng sunog na duyan. Hawak-hawak ang sanggol na tila wala ng buhay. Sa tabi nila, si Mang Dimas, nakaluhod, umiiyak, humihingi ng tawad. Naramdaman ni Lara na hindi pa rin matahimik ang mag-ana, may isang lihim pa. Hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, binuksan niya ang lumang kwaderno ni Mang Dimas na naiwan sa munisipyo, na sa huling pahinaan isinulat na tila huling habilin. Ang apoy ay hindi parusa, isa itong paglaya, ngunit kung ang kaluluwa ay nabigong patawarin ang sarili, mananatili siyang nakagapos, kahit sa abo, paumanhin, Maria, paumanhin, aking anak. Sa kanyang pananaliksik, natuklasan ni Lara na hindi aksidente ang pagkamatay ng mag-ina, ayon sa lihim na tala ni Mang Dimas. Nabinat sa galit ang kanyang asawa nang matuklasang may ibang babae ang sundalo sa Maynila, isang lihim na gusto nitong kalimutan, ngunit hindi naghilom sa konsensya. Hindi multo ng bata o ng kanyang asawa ang gumagala, kundi ang kaluluwa ni Dimas, mismo nagmumulto sa sarili niyang kasalanan. Sa huling gabi ng kanyang dokumentaryo, bumalik si Lara sa lugar, dala ang lumang kwaderno, isang kandila, at bulaklak, sa gitna ng lupa, at dasal siya. Mang Dimas, kung kayo'y nandirito pa, bitawan niyo na ang bigat, patawad, para sa inyo, at para sa kanila. At sa huling sandali, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang aninong unti-unting lumalayo sa duyan na wala na roon, katahimikan, walang iyak, walang lamig, wala na. Sa huling bahagi ng dokumentaryo, isang linya ang nag-iwan ng marka. Minsan, ang multo ay hindi galing sa patay, kundi sa mga buhay na hindi marunong magpatawad sa sarili. At si Lara ay isa ng ganap na yun ang spiritual expert. Nagpapatuloy siya sa pagre-research na mga kababalaghang nagaganap dito sa ating mundo. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento,
Bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang is-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.